Hey, yo! Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod na si Marsolo. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe to my channel para updated po tayo. I-hit nyo yung notification bell at i-hit nyo yung all para updated po tayo sa mga bagong video na gagawin na. Katulad nito, ito mayroon tayong pag-uusapan, no? Ito, si Vice. Yung nakaraang upload ko, Vice pa rin. Nakakapangatlong Vice na ako. Pero hindi talaga viral pa rin talaga to eh. Dahil sa mga nangyayari nga sa estado ni Vice at nangyayari din sa mga estado ng mga DDS. Ayan po Eto, may papanoorin po tayo kung ano yung mga iba't ibang komento ng ating mga netizen, yung mga certified DDS na kagaya ko. Ayan. DDS ako eh. Kaya yung gigil ko hindi ko pinapakita kasi bad yun. Hindi ganun ang mga DDS. Hayaan natin na ang tadhana na lang ang humatol kay Vice Tanda. Tinawag tuloy siyang Vice Tanda. So ito nga ba itong mga ganitong tao no, hindi na nakontento sa buhay na sa kanya ng karanyaan lahat. Pero bakit ganun? Hinahanap niya pa rin yung hindi naman talaga nakakatawa to eh. Ang mukha nito nakakatawa na nga yung mukha ko, mas kung hindi ito mag-joke ng mga pang-aapi, pang-asar, o yung mananapak ng mga tao, noon pa naman ganun na siya eh. Pero hindi, para kumita ka lang dahil lang sa pera. Isang matanda, isang lolo na, hahamakin mo kung magulang mo kaya ang ganyanin ng mga DDS. Iiyak ka. Diba? Ako na lang kaya, ganyanin ko kayong magulang mo. So, ako kasi, hindi naman kasi ako ganun eh. Yung pagkatao ko, hindi naman ganun yung mga manlalait. Ipagdadasal na lang kita, Vice, na maagnas yung pagmumukha mo. Ayan na, binigyan na kita ng hatol, maagnas na yung mukha mo. So, maraming endorser, multi-million endorsement device. Nagdadalawang isip na ialis siya. Pero sana ialis na siya dahil binuboykot na siya ng mga DDS. Millions of DDS. Millions of people who support Duterte na nagboboykot sa mga produkto, food chain na kung saan si Vice is nag-i-endorse. McDonald's, Shopee, Tosino, at saka yung makeup niya na yung makeup niya na ini-endorse. At kung ano-ano pa. So ito, pakinggan po natin yung mga komento ng ilang netizen, ng ilang certified DDS. Kung ano nga ba ang kanilang saloobin patungkol dito nga sa nangyayari. At sa nangyaring panlalait, sa nangyaring pang-alipusta, sa nangyaring pagtapak-tapak sa pagkatao ng mga Duterte. Eto, pakinggan natin. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila gawing katatawanan, ginamit, kinutya at tila ipinahiya ang buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila gawing pulutan sa concert nito kamakailan lamang sa Araneta Coliseum. Vice Ganda gustong patatanggalan ng mga endorsement at tuluyan ng binoykot ng taong bayan, lalong-lalo na ang mga milyon-milyong solidong DDS supporters at damay pati ang mga produktong ini-endorso nito. Sadyang tila ang gaba di jud magsaba at tila lintik lang talaga ang walang ganti dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Mukhang mararanasan raw ni Vice Ganda ang gaba na hindi nito umano inaasahan dahil bukod sa kanyang sariling mismong concert ay walang pagdadalawang isip na dinamay ng marami sa ating mga kababayan
ang di umano'y pang-boboykot sa multi-million na mga endorsement deal ng komedyanteng si Vice Ganda. Kabilang ang Young Portosino ng CDO, Shopee Philippines, McDonald's at maging ang sariling cosmetic line ng komedyante na Vice Cosmetics. Gaano kaya katotoo ang mainit na balitang ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, mula sa pag-unfollow sa kanyang official Facebook page kung saan wala pa raw umanoong isang araw ay higit sa 1 milyon na ang nag-unfollow sa komedyanteng si Vice Ganda. Tila tinutuo ng taong bayan ang matinding pangboboykot sa mga produktong iniendorso ng komedyanteng si Vice Ganda dahil hindi lang solidong taga Mindanao kundi lahat ng mga solidong sumusuporta sa dating Pangulong Duterte ay matinding pangboboykot sa mga produktong iniendorso ng komedyante. Tila karma na raw ang humahagupit sa komedyante dahil hindi na umano raw tama ang pamamahiya, pangkukutya at panlalait at tila pangbabastos nito sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Lalo't wala naman raw ginawang masama ang dating Pangulo sa komedyante at hindi raw biro ang ginawa niyang tila panggagamit sa dating Pangulo sa sariling concert nito. Ito raw di umano marahil ang tila kabayaran ng komedyanteng si Vice Ganda sa lahat ng kanyang birong hindi magaganda at hindi magandang ihemplo para sa mga kabataan. Dahil magpasa hanggang ngayon ay sumisiklab pa rin sa mundo ng social media ang galit ng taong bayan sa kanya. McDonald damay sa boycott matapos ang panawagang idiniklarang persona non grata sa Davao City si Vice Ganda dahil sa isang insensitive parody tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman, bilang isa sa mga prominenteng endorsers ng American fast food giant na McDonald's sa Pilipinas, nadamay na rin ang kumpanya sa issue. Ilang supporters ng dating Pangulo ang naglungsad ng No McDonald's campaign na nanawagang tanggalin si Vice Ganda bilang endorser bago muling tangkilikin ang fast food chain. Tosino ni Vice damay sa boycott. Lumalawak ang panawagan ng boycott laban kay Vice Ganda matapos madamay ang mga kumpanyang iniendorso niya. Sa developing news target ngayon ng ilang netizen at supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang CDO Young Portosino kasabay ng naunang panawagan ng hashtag No McDonald's campaign. Nagsimula ang issue matapos ang kontrobersyal na biro ni Vice Ganda tungkol kay dating Pangulong Duterte na nagbunsod ng panawagang ideklarang persona non grata sa Davao City. Bilang prominenteng endorser ng parehong McDonald's at CDO Young Portosino, naniniwala ang mga kritiko na dapat iwasan ang dalawang brand hanggang siya ay matanggal bilang endorser. Mabilis kumalat sa social media ang mga hashtag at post na humihikayat ng boycott na ngayon ay parehong hamon para sa McDonald's Philippines at CDO. Vice Ganda, 2 araw ng absence sa It's Showtime matapos ang kanilang concert ni Regine. Ayon sa netizens, baka raw kaya hindi ito pumapasok dahil sa kanyang biro sa kanilang concert. Yan, deserve yan sa'yo, Vice Ganda. Sana matuluyan ka na lang itanggal sa Showtime. Anong masasabi mo? Deserve. Mga talunan, curious na curious lang ako. Bakit di nyo magawang maging masaya? Unang-una, di ba sinasabi ninyo, nandoon na ang inyong tatay sa dahig nakakulong sa ICC. Tama? Oo, hindi namin ididina yon. Masakit sa aming mga DDS na nakakulong si Tatay Digong because of injustice. Pero, bakit masakit pa rin sa inyo na para kayo binagsakan ng 7 mundo? Kasi nga, eto nga ang katotohanan na hindi nyo mababago. Tinalo kayong lahat ni VP Sara Duterte! Yan ang katotohanan na napakasakit sa inyo. Kasi nga, di ba, VP Sara will be the next president. Of the Philippines in 2028. At hindi na yan mababago. Dahil dyan, sakit na sakit kayo. Kaya next time, before kayo lumaban,
magpakatatag kayo. Tuturuan ko kayo kung anong sikreto. Eto lang. Yan ang sikreto. Hindi mo naisip yan, Vice Ganda? Ano ang meron sa'yo is ang platform. Ang meron sa'yo ang fame. Remove the wig. Remove your wig, remove your makeup, Yes. remove your fame. And look at you. Pangit ka. Tsaka ka. Huwag kitang iniskwelahan. Tapos you have the audacity to mock a former president. Diba? What if buhato na sa imong inahan? Oh, What if gagawin yan sa nanay mo? What if 32 million people will, you know, bash your mother? Unsa ka imong ma-feel? Ano yung ma-feel mo? Diba? Mga ka-DDS, mga kumare, curious lang ako. Sa tingin nyo ba si Vice Ganda binayaran para laitin, durugin at bastusin ang mga DDS at si Tatay Digong? O baka naman gusto lang niya talaga gawin yon? Opinion lang po ito at gusto ko lang marinig ang sagot ninyo. Ano tingin ninyo? This video is for opinion-based discussion only. Wala pong intensyon na mag-akusa o manira, gusto lang po natin magtanong at magpalitan ng kuro-kuro. Clarification, Duterte versus Vice Ganda. Linawin natin to. May iba dyan kinukumpara ang sinasabi nilang pambabastos daw ni Tatay Digong sa ginawa ni Vice Ganda. Unang-una, huwag niyong ikumpara. Magkaibang magkaiba. Rodrigo Duterte, dating presidente ng Pilipinas. Oo, diretso magsalita at may mura. Pero may mabigat na track record sa pamumuno. May accomplishment. May legacy na iniwan. Lahat ng salita niya may konteksto bilang leader at pananagutan sa bayan. Vice Ganda, isang comedian. Vice Ganda, isang comedian, artista, at may track record ng napakaraming panlalalaki at mukhang pera. Ang trabaho niya ay magpapatawa. Pero kahit comedian ka, may hangganan ang biro. Lalo na kung tumatapak na sa dignidad ng tao. Public figure ka, milyon ang nanonood sa'yo, so may responsibilidad ka. Kaya tigilan ang drama na parehong-pareho sila. Hindi porket si Tatay Digong ay may matinding salita. Etong ganitong mga tao, yung mga Diyos nito yung Diyos nito ay pera. Manglait o mang-insulto sa harap ng entablado. Duterte, leader with a proven track record. Vice Ganda, cheap comedian na gumagamit ng insulto para magpatawa. Magkaiba yan. Mukhang pera. Walang comparison. At kung pipiliin nyo pa rin ikumpara, Diyos ang pera. ibig sabihin, hindi ninyo naintindihan ang difference na isang leader na may ginawa sa bayan at isang komedyanteng puro punchline lang ang ambag. Klaro? Case closed. Bye. Vice, try mo kaya ulit mag-world tour. Amerika, Canada, Singapore, Dubai, Hong Kong, Japan. Tingnan natin kung gaano ka susuportahan ng followers mo. Curious lang ako. Ngayon, pag-usapan natin, tama ba o mali ang ginawa ni Vice Ganda? Get unlimited water bonding from China's vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to EDS only. Big programs and BBMs are prohibited. Huwag niyo bang subukan mga ngamot na muli na niyo. Sige nga, titigin mo kasi Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Isang araw sa concert ni Regine Velasquez kasama si Vice Ganda, nagbiro si Vice Ganda sa jet ski holiday, patutsada kay Tatay Digong at sa mga DDS. Kasama pa sa biro si Senator Marcoleta. Pero bago tayo magdesisyon, unahin natin ang definisyon. Comedy, ang layunin ay magpatawa pero walang sinasadyang saktan ang tao o dignidad ng ibang tao. Satire, gumamit ng biro o pagpapatawa para magbigay ng social o political commentary. Pero dapat may punto at hindi lang personal attack. Attack, tuwirang pagsira o pambabagsak sa pagkatao ng tao. Walang intensyon na magpatawa na may respeto.
Pambabastos, disrespectful act o salitang wala na sa lugar, lalo na sa public platform. Ngayon, tanungin natin, comedy ba ang ginawa ni Vice? Kung ang biro mo ay tumatapak na sa dignidad at pagkatao ng ibang tao, lalo na sa harap ng milyon-milyong nanonood, hindi na yun comedy. Ang totoong comedy, napapatawa ang tao na hindi kailangang manakit o mang-insulto. Kung tawagin mong comedy ang ginawa niya, ibig sabihin, hindi mo alam ang pagkakaiba ng pagpapatawa at pambabastos. Kaya may linaw, kung tingin mo tama ang ginawa ni Vice Ganda, isa kang pumapanig sa mali. Hindi niya alam ang pagpapatawa, pambabastos, alam niya. Pero kung tingin mo mali ang ginawa niya, ibig sabihin, nasa tamang landas ka. Naninindigan ka para sa respeto, equality, at dignidad ng bawat tao. Wala siya nun. Sa entablado at spotlight, may kasamang responsibilidad ang bawat biro. Hindi lahat ng nakakatawa ay dapat sabihin. Kaya ngayon, ikaw na ang magdesisyon. Comedy ba yon o pambabastos na nakabalot lang sa tawa? Natuto ba o nag-worst si Vice Ganda? Simple lang ang tanong ko ngayon. Natuto ba si Vice Ganda sa pagkakamali niya? Kung paano kaya kung nag-vote na rin si Jessica Soho? Ano kaya guys, no, mga kababayan, no? Mayroong sobrang inis na mga netizen na hindi nakayanan sa sobrang inis na siya mismo ang gumawa ng execution kay Vice. No? May ganyan yan, no? Totoo yan. Dahil sobrang idolize nila si Duterte, makakagawa siya ng masama. Kaya Vice, mag-iingat ka Vice. Dahil si Duterte, ibang klase yan. Si Duterte, mahal talaga ng mga tao yan. Ina-idolize talaga nila yan. Ginawa mong biro. Halos tinapak-tapakan mo yung pagkatao ng matanda. Ano ba to, Vice? Wala. Mga ganito kasing tao, yung mga Diyos neto, pera eh. Mga mukha kasi itong pera eh. Oh. Totoo yan, mga mukhang pera. At saka, syempre, pag marami kang pera, marami kang lalaki. Yung sabukan mo nga mo tamoy na niyo. Tingin mo kasi Marcoleta, tingnan ko kung matatawa ka. Naalala nyo dati, nag-viral siya dahil sa panglalait niya kay Jessica Soho. Grabe ang backlash noon. Ang ending, parang nawala ang issue. Tapos ngayon, ayan na naman, pangbabastos ulit sa concert niya. So anong ibig sabihin nito? Natuto ba talaga siya sa buhay? O mas lalo siyang lumala kasi sanay naman siya na walang consequences? Kung ganito ang nakikita natin sa harap ng milyon-milyong tao, paano pa sa likod ng kamera? Baka kasi kung sino pa yung idol natin, siya rin ang gumuguhit ng limitasyon kung anong tinatanggap natin bilang tama o mali. Kaya tanong ko sa inyo, natuto ba siya o nag-worst? Comment down below. Gusto kong i-share sa inyo itong Facebook reel na napanood ko, posted by Tata. Si Vice Ganda, pasakay sa iyang kotse, at nandun maraming mga DDS. At anong ginawa ng mga DDS? Grabing sigaw nila, Duterte, Duterte. Yung ngiti ni Vice Ganda, wala. Yung maasim na ngiti. Tingnan natin oh. You know. Coba. Saan kaya ito? Isa pa. Saan kaya ito? I'm sure bago lang ito eh. Ito na yung mga after effect ng kanyang masamang biro sa ating minamahal na Tatay Digong.
Totoo yan. Sino ba yung napanood ko? Ay, yung si Congressman Sendanya pala. Yung galit na galit din sa mga Duterte na gustong ma-impeach si BP Sara sa SM Mall sa Baguio. Namamasyal doon. Nako, sinigawan siya ng Duterte. So, ito, kaibigan. Magkaibigan pala itong si Congressman Sendanya at saka si Vice Ganda. Kaya dumipensa si Congressman Sendanya kay... Magkamukha kay Vice Ganda. Parehas na silang sinigawan ng Duterte. Oscar Acosta, ang kapring bakla at saka si Ngiwi. Petrang Caballo. Right Torres Topas. Ayan, Hinila pinaglalaik nyo ka tuloy. sa buho. Mabuti nga't sigaw lang ng ganong Duterte. Yung iba, binabato yan, di ba? Yung mga ibang mainit ng ulo, baka mamaya kung ano nang ginawa Batuhin sa ka kanya. dyan. Umaya, gisang ka ng granada. Wala na si Vice. Ayan. I'm sure walang titistigo pag nagkaroon ng ganyan. Balang, sabi ni Risa Saito. Dindo Dillosa, binato nyo sana ng tae ng kabayo. Jerry Tersona, ayan na, tikbalang, tinera ka na. James R.K. Odchimar, di na makangiti ng maayos si tikbalang. Maganda na sana yung una niyang, mayroon siyang post. Saan ba siya nag-post na social media platform? Sinabi niya na mag-issue siya ng public apology. Kahapon, hindi na rin uubra yan. Kahapon, Public apology, paulit-ulit na hindi lang. siya nagpakita sa Pag pinatawad, uulit na naman. showtime. Siguro nagmuni-muni kung ano bang nangyari at anong gagawin niya. Kasi grabe yung resback. Pero mo yan, yung 1 million followers mawawala sa kanya in less than a day. Talagang maraming nasaktan, maraming galit. Isa na ako sa, hindi naman ako galit, nasaktan lang. Kasi, kung tutuusin mo, wala namang illegal na ginawa ni Vice Ganda, yung ganong joke, under yon ng freedom of expression. Kaya lang, ang hindi ko matanggap doon yung dinamay pa niya yung pagdala kay PRRD sa ICC. Kung yung magsakay ng jet ski sa West Philippine Sea, okay lang yun dahil totoo namang sinabi ni PRRD yun. Kaya lang, dinagdagan pa niya na trip to ICC, The Hague. Inabuso na ngayon tao. Walang due process na nangyari. Kinidnap siya. Dinala doon. 80 years old na. Naghirap doon. Very lonely. Tapos gawin pa ng ganun. Gawin pa niyang katatawanan para lang maging maligayang audience na niya. Yun ang hindi ko matanggap. But anyway, binawi niya yung sayang. Instead na mag-apologize na sana at mabigyan na ng closure itong incidenting ito, sabi niya, di ko papatawarin yan. Ginawang masama. Well, kasi ulit-ulitin lang yan ilang beses na ba? Kung tingin niya, wala naman. Sa showtime, ang dami niyang ganyan din, nilalait niya rin. Labag sa damdamin ng maraming Pilipino na nagmamahal kay Tatay Digong. Yan ang mali nila. Kala nila kasi kayo. Porque nakapreso na yung tao, matanda na, wala na siyang silbi. Ay, hindi. Maraming tao, marami tayong nagmamahal kay PRRD. The Totoo best yan, president we ever had. Damang-dama ko pa rin, yung pamilya ko, yung benefits, yung tulong ni Tatay Digong, yung mayroon kaming farm sa bundok, sa Bukidnon, sa Mindanao. Lubak-lubak ang kalsada namin doon papunta sa farm. Pag upo lang ni Tatay Digong, yung build niya na sementado hanggang sa aming farm.
Yun ang hindi naming makalimutang ginawa ni Tatay Digong. Plus, of course, yung war on drugs niya, tumahimik ang bansa, Totoo yan. tumaas ang pride ng mga Pilipino, lalo Yes, ng mga sa ibang OFWs, bansa. nung nagpresidente siya, Nagmamalaki. kahit pa siyang presidente, may tapang at malasakit. Totoo yan, totoo yan. Mga ganun ba? So, ngayon, binabaliwala ng administrasyong ito na gumawa ito kay Tatay Digong. But anyway, ang karma, ang Is real. gaba, dili magsaba. So, maghintay lang kayo. Kung Marami ano pa ang inyong mangyayari, itinanim, maghintay lang tayo. Yan din ang inyong aanihin. Yes, totoo yan. So, good luck kay Vice Ganda sa iyong showbiz career. Sana magtagal ka dyan. Kailang hindi mo mababali, hindi mo mababago ang law of karma. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. So, ayun na nga po mga kababayan, no? Natapos na rin yung video, no? Matagal din. Sana po may napulot tayong aral. At sa mga nagbabalak manlait, o kung ganyan talaga ang ugali nyo, huwag nyo namang idamay. Huwag nyo naman ipangalandakan. Isuluin nyo na lang. So, bago kayo manlait talaga, totoo to ha, bago kayo manlait ng inyong kapwa mga apak-apak, baka naman na, syempre, sa inyo may salamin kayo. Tingnan nyo ang inyong mga sarili. No? Kung karapat-dapat nga ba? Kahit sino, walang karapatan manlait. Ha? Ang lalaitin mo pangit, pangit na nga, lalaitin mo pa. Diba? Napaka ano naman. Nakakulong na nga, lalaitin mo pang nakakulong. Alam na ng lahat yun. Ano po pa sa national TV. So, napakasaklap po ng mga ganito. Ako yan, di ko kaya yan, yung ibabas ako ng maraming Pilipino. Milyon na Pilipino. Baka maghukay na ako sa ilalim ng lupa at doon magtago. Lalabas na lang ako pag humupa na. Pero, syempre tayo is mabait naman, hindi tayo ganun. Kahit sa isip lang, hindi ko nga ginaganon si Duterte, lalaitin mo si... Mula nung pagkaupo ng Duterte, wala man lang akong naisip na si Duterte ganito. Wala. Dahil ang paggalang po, pagrespeto, hindi lang sa bilang pinuno o presidente, bilang magulang na rin, bilang matanda, bilang elder na rin, ay likas po sa ating mga Pilipino. Kaya hindi po yan nawawala. Di ko nga ba alam. Si Vice di yata to Pilipino eh. Kabayo yata po to. Kabayo yata to. So that's it mga kaibigan, mga kababayan, no? This is Marzolo, nagsasabi sa inyo na Babu! Sana nagustuhan yung video. Babu!